Isang dating Marine soldier ang naging surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes kung saan kanyang isiniwalat ang mali-maletang mga pera na kaugnay sa flood control projects. Tahasang ibinunyag ni Orly Regala Guteza ang umano'y sistemang kanyang kinasangkutan na kung kanilang tawagin ay paghahatid ng basura na nangangahulugang pag-deliver ng pera sa ilang mga mambabatas. Sa kanyang paglalahad, December 5, noong nagdaang taon nang ma-hired umano siya ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde upang simula ng kanyang duty. Trabaho niya umano ang maghatid ng pera na nakalulan sa maleta at ibibigay sa dalawang lalaking may alias na Paul at Mark na ayon pa sa kanya, taga-bilang at taga-check din umano ng halaga ng pera. 3 beses rin umano kada linggo ang nagiging delivery duty niya. 3 beses sa akin pero based doon sa group chat namin is kasi namomonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Isa 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Your Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Samantala, August 5 ngayong taon, nang siya ay tuluyang mag-resign sa pagiging bagman. Ang dahilan ng pagiging testigo ni Guteza sa Blue Ribbon ay sa pamamagitan ni Mike Defensor na tumawag kay Marcoleta bago ang pagdinig dahil sa may nais umano itong isiwalat. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Bagamat mabigat ang mga inilahad ni Guteza sa Senate panel, tumanggi ito na mapasailalim sa Witness Protection Program at sa iba pang mga proteksyong inalok sa kanya sa Senado. Anya, kaya niya na ang kaniyang sarili at ginagawa niya ang voluntaryong pakikilahok sa investigasyon dahil ito ay bukal sa kanyang kalooban. Mariin namang pinasinungalingan ng mga mambabatas na kanyang mga idinawit sa kaparehong araw ang mga naturang paratang. Kaugnay naman ito, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsusumite ang kagawaran ng rekomendasyong ipa-freeze ang asset ng ilang mga naibunyag ding mga pangalang umano'y sangkot sa katiwalian. Ilalagay na rin natin yan. Okay. No, we will have to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan mahabla, hahabla natin. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa kung kailan magpapatuloy ang pagdinig na ito ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.